Hi everyone! Welcome back to my channel. So on today's episode, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga password and security checkup na recommended ni Facebook. So as a Facebook user, kailangan alam natin ito at kailangan na i-apply natin ito sa ating mga Facebook account. Sa panahon ngayon, nauuso na yung mga Facebook hacking at saka mga identity theft. So we have to make sure that the recommended password security ng Facebook ay na-apply natin sa ating mga Facebook account. So sa video ito, I will show you how it can be done. So let's start. First thing na gagawin natin ay open natin yung Facebook application natin. So on my case, I have iPhone 6. So pupunta tayo dito sa menu, dito sa hamburger icon. So punta ako sa menu. And then scroll down ko lang, punta ako sa settings and privacy. And then go to settings. Yan. Dito sa settings, meron kayong makikitang password and security. Click nyo lang yan. And then dito, sa password and security option, may makikita kayo na recommended, check your important security settings. So yan. So ito yung mga recommended security checkup ng Facebook. So bali may tatlong option dito. Yung unang option, your password is okay and login alerts are on and turn on two-factor authentication. So it means naka-green siya. So ang complexity ng aking password ay okay. Gumamit ako ng mga special character at number sa aking password kaya nag-okay siya at naka-green check siya. So sa pangalawang option, login alerts are on. So ito naman yung option kung saan mag-a-alert yung Facebook natin sa ating messenger or sa email kung sakaling may nag-login sa ating account sa different device or unknown device sa atin. So immediately mag-a-alert yan dun sa ating mga devices, messenger at saka dun sa email na kinonfigure natin sa ating Facebook. So ang pangatlo ay itong turn on two-factor authentication. So dito sa case ko, hindi ko pa rin siya na turn on. So papakita ko rin sa inyo kung paano ito i-turn on. So i-click ko yung turn on two-factor authentication. And then click lang natin get started. And then may option dito kung aling security method yung gagamitin natin. So maybe I will use text message. Yan. Click ko lang yung text message and then click continue. And then mag-a-ask siya ng phone number. So ita-type ko lang dito yung number ko. So yan, i-type ko na yung number ko. And then i-confirm ko lang siya. Click confirm. And then dito mag-a-ask siya nung Facebook password ko. So ita-type ko lang siya. And then yan, dito sa option na to, nanghihingi na siya ng PIN code galing dun sa message. So once na-type nyo na yung code, click done nyo lang, and then continue. Yan, may notification dito, two-factor authentication is on. So sinasabi dito, we'll send a verification code to this number if we notice an attempted login from a device or browser we don't recognize. So for added protection, this number can't be used to reset your password when two-factor authentication is on. So I click done na lang. So guys, ipapakita ko lang sa inyo yung kahalagahan ng pagkakaroon ng two-factor authentication sa ating Facebook account. So let's pretend na hack na yung username at password natin sa ating Facebook account. So ita-type niya yung password. So dito sa second option na to,
Even though na nakuha niya yung username at password ng ating Facebook account, nanghihingi pa rin siya ng login code, which is sent to our mobile number na isinet natin dun sa two-factor authentication. So hindi pa rin siya makakalogin sa ating Facebook account. Makikita nyo yung security check-up, naka-green na siya lahat. So yung password natin ay okay, yung two-factor authentication ay naka-on, at saka yung login alerts are on. So dito nga pala sa login alerts, i-make sure natin na itong 3 option na to sa Facebook, para sa notification, yung messenger para din sa notification, at saka yung email ay naka-on lahat. So whenever na mag-attempt na mag-login dun sa ating Facebook account, mag-a-alert siya dun sa Facebook, sa messenger, at dun sa email na naka-configure sa ating Facebook account. Balik naman tayo dito sa option na to, sa password and security. May makikita kayo dito sa below nung recommended, meron makikita kayo dito na where you logged in. So i-click nyo lang yung see all, and then kung i-scroll down nyo yan, makikita nyo lahat yung mga devices at kung saan siya naka-login. So if in-scroll down ko dyan, nandyan lahat yung history nung pinag-loginan ko dati. So kung may nakita kayo dyan na suspicious, let's say sample lang, ito suspicious to kasi nakalagay San Pablo City, Philippines. So ilalog out ko lang siya. So ilog out nyo yan, and then malalog out siya doon. Kung gusto nyo naman na ilog out lahat yung sessions, pwede nyo rin gawin yan. So pag click itong log out all sessions, so lahat ng nakalogin na Facebook account nyo sa anumang device at kung saan man lugar, automatic malalog out siya. So guys, yan lang naman yung mga basic security tips na dapat natin gawin sa ating Facebook account. So I hope na nakatulong ito sa inyo, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please do like, comment, and subscribe na rin kapag may oras ka sa channel ko, and I hope to see you on my next video. Salamat sa panonood.